Bilang isang siruhano at mananaliksik sa medisina na gumugol ng mahigit 40 taon sa pag-aaral kung bakit nawawalan ng lakas sa pagkilos ang mga matatanda. Masasabi ko sa inyo na ang mahinang sirkulasyon sa binte ay isa sa pinakamapanganib at hindi pinapansin na problema ng mga nasa edad 60 pataas. At karamihan ay hindi alam kung gaano kabilis nito nakawin ang lakas, balanse, at kalayaan. Sa aking trabaho sa klinika, nag-opera ako sa napakaraming pasyente na dumating na nagrereklamo ng mabigat na binti. Malamig na paa, pamamaga o pulikat lamang upang matuklasan na ang kanilang sirkulasyon ay unti-unting lumalala ng tahimik sa loob ng mga taon nang walang babala mula sa kanilang katawan hanggang sa malubhana ang pinsala. At sa aking laboratorio ng pananaliksik, natuklasan namin ang isang bagay na nagulat pa sa amin. Ang simpleng paglalakad lamang na pinagkakatiwalaan ng karamihan sa matatanda para sa kalusugan ng binti ay hindi sapat na nagpapagana sa malalalim na daluyan ng dugo na nagbibigay ng oxygen sa mga kalamnan. Kapag nagsimulang mabigo ang sirkulasyon, ang mga ugat ay nagiging hindi gaanong tumutugon. Ang presyon ay humihina at ang pinakamaliit na daluyan ang unang nagsasara. Kaya naman ang matatanda ay unang nakararamdam ng manhid at tingling bago ang iba pa. Ngunit nang subukan namin ang mga tiyak na ehersisyo na idinisenyo upang pilitin ang sirkulasyon ng mas malalim sa mga binti, ang mga resulta ay kahanga-hanga. Ang daloy ng dugo ay tumaas nang masusukat sa loob ng ilang minuto. Ang pamamaga ay nabawasan sa loob ng ilang araw. Ang mga pasyenteng nahihirapang itaas ang paa ay nagsimulang maglakad muli ng mas matatag. At nang ilagay namin ang mga sensor sa kanilang binti, ang mga pagbabago ay napakalakas kaya muling sinubukan ito ng ilang mananaliksik ng maraming beses upang kumpirmahin ang mga pagbasa. Sa video na ito, ihahayag namin ang 5 ehersisyo na inaprubahan ng siruhano para sa mahinang sirkulasyon pagkatapos ng edad 60 at manatili sa amin dahil ang numero 2 ay maaaring muling buksan ang malalalim na daluyan na responsable para sa lakas at paggaling. Ang sanggunian sa pananaliksik ay nakalista sa paglalarawan, kung nais ninyong suriin ang datos na pang-agham mismo. Ngunit bago tayo sumabak, narito ang isang mabilis na tanong mula sa inyong lokasyon. Sabihin ninyo sa ibaba dahil binabasa at sinasagot namin ang bawat komento upang suportahan ang komunidad na ito. Ngayon simulan natin sa numero 5 dahil ang unang ehersisyo ay mukhang simple ngunit mabilis na nagpapagana ng sirkulasyon sa paraang hindi inaasahan ng karamihan sa matatanda. Numero 5, pagtayo na pagtaas ng takong na may progresibong pagpigil na teknik. Ang pagtayo na pagtaas ng takong ay maaaring mukhang pinakasimpleng ehersisyo sa mundo. Ngunit kapag ginawa sa progresibong pagpigil na teknik na ituturo ko sa inyo, ito ay nagiging makapangyarihang sirkulasyon na literal na pumipilit ng sariwang dugo sa buong network ng ibabang binti. Nakikita ninyo ang mga kalamnan ng guya ay gumagana bilang pangalawang puso para sa inyong mga binti. Tinatawag ito ng mga profesional sa medisina na calf muscle pump o peripheral heart. At sa bawat pagkontrata ng mga kalamnan sa pamamagitan ng pagtaas sa mga daliri ng paa, mahalagang pinipiga ninyo ang dugo pataas laban sa gravity tulad ng pagpisil ng espongha. Ang susi sa pag-maximize ng benepisyo sa sirkulasyon ng ehersisyong ito ay ang pag-unawa na ang inyong gastrocnemius at soleus muscles, na siyang dalawang pangunahing kalamnan ng guya, ay may espesyal na balbula na pumipigil sa dugo na umagos pabalik. At kapag ginawa ang pagtaas ng takong sa tamang teknik, lumilikha kayo ng presyur na pagkakaiba na maaaring tumaas ang venous return ng hanggang 40% ayon sa pananaliksik mula sa Universidad ng Pilipinas. Upang gawin ng tama ang ehersisyong ito, tumayo nang ang mga paa ay magkahiwalay sa lapad ng balakang, panatilihing pantay ang timbang sa mga bola ng parehong paa. Pagkatapos ay dahan-dahang tumaas sa mga daliri ng paa habang binibilang hanggang 3. Pigilin sa pinakamataas na posisyon ng buong 2 segundo habang sadyang pinipiga ang mga kalamnan ng guya na parang sinisikap ninyong durugin ang isang walnut sa pagitan nila. Pagkatapos ay dahan-dahang ibaba muli sa loob ng 1 pang 3 segundo. Siguraduhing hindi ganap na mag-relax sa ibaba upang mapanatili ang patuloy na tensyon. Ang progresibong elemento ay mula sa unti-unting pagtaas ng oras ng pagpigil sa itaas na posisyon ng 1 segundo bawat linggo hanggang sa hawak ng hanggang tiyapa. Segundo, na ipinapakita ng pananaliksik na lumilikha ng tinatawag na metabolic stress na nag-uudyok sa katawan na lumikha ng bagong capillaries, na mahalagang bumubuo ng bagong mga daan para sa daloy ng dugo. Magsimula sa 3 set ng 50 na ulit. Gawin ang ehersisyong ito 2 beses araw-araw.
Isang beses sa umaga upang simulan ang sirkulasyon pagkatapos ng gabi ng paghiga, at isang beses sa gabi upang labanan ang pag-iipon ng dugo na natural na nangyayari mula sa pag-upo o pagtayo sa buong araw. Ang ganda ng ehersisyong ito ay maaari itong gawin kahit saan. Maging naghihintay kayo ng kape, nakatayo sa pila sa palengke, o kahit habang nagsisipilyo. At marami sa aking mga pasyente ang naguulat ng mainit na tingling sensation sa kanilang mga binte sa loob ng ilang minuto pagkatapos ng kanilang set na talagang sariwang oxygenated na dugo na dumadaloy sa mga dating stagnant na lugar. Para sa pinakamataas na benepisyo, subukang gawin ito ng walang sapatos sa bahagyang mataas na ibabaw, tulad ng makapal na susunod na ehersisyo ay dadalhin ito sa bagong antas sa pamamagitan ng pag-target sa daloy ng dugo sa mga paraang hindi ninyo naisip. Ngunit bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan ninyo ang video hanggang dito, pindutin ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell icon upang hindi makaligtaan ang iba pang katulad na video. Numero 4, nakaupo na leg extensions na may ankle flexion combo. Habang iniisip ng karamihan na ang leg extensions ay para lamang sa pagpapalakas ng quad, ang nakaupo na bersyon na sinamahan ng strategic ankle flexion ay lumilikha ng double action pump na binabaha ang buong binti ng sariwang dugo, habang sabay na sinasanay ang madalas na nakakaligtaang tibialis anterior muscle na nasa shin. Ang ehersisyong ito ay lalong makapangyarihan dahil tinutugunan nito ang tinatawag ng mga espesyalista sa vascular na venous stasis problem kung saan ang dugo ay nananatili sa ibabang binte kapag nakaupo ng matagal na siyang ginagawa ng karamihan sa mga nasa edad 60 sa average na 8 hanggang 10 oras araw-araw. Ayon sa datos ng DOH, ang magic ay nangyayari dahil kapag iniunat ninyo ang binti pasulong habang sabay na hinila ang mga daliri ng paa, pabalik sa shin sa tinatawag na dorsiflexion, lumilikha kayo ng synchronized contraction pattern na pumipiga sa mga daluyan ng dugo mula sa maraming anggulo, na mahalagang lumilikha ng milking action na pumipilit sa stagnant na dugo, pabalik sa puso habang hinihila ang sariwa at oxygen-rich na dugo sa mga tissue ng binti. Upang gawin ng tama ang sirkulasyon boosting combo na ito, umupo sa matibay na upuan na tuwid ang likod at parehong paa flat sa sahig. Pagkatapos ay dahan-dahang iunat ang isang binti pasulong habang pinipindot ang hita sa upuan. At kapag naabot na ang buong extension, hilain ang mga daliri ng paa pabalik sa shin ng kaya ninyo, na lumilikha ng maximum tension sa buong binte mula balakang hanggang daliri. Pigilin ang posisyong ito ng 3 buong segundo habang iniisip na sinusubukang itulak ang isang invisibly na pader gamit ang takong. Pagkatapos ay dahan-dahang ibaba ang binti sa loob ng 4 na segundo habang pinapanatili ang ankle flexion sa buong galaw, na nagpapanatili ng patuloy na presyon sa mga daluyan ng dugo at pumipigil sa backflow. Ang susi sa pag-maximize ng benepisyo sa sirkulasyon ay gawin ang ehersisyong ito sa tinatawag kong circulation circuits. Gawin ang setu ulit sa kanang binti agad na sinusundan ng ched sa kaliwa. Pagkatapos ulitin ang pattern na ito, ng 4 na buong round ng walang pahinga sa pagitan ng mga binti, na lumilikha ng patuloy na pumping action na maaaring tumaas ang bilis ng daloy ng dugo ng hanggang 55% batay sa Doppler ultrasound studies. Ang nagpapahusay nito lalo para sa mga nasa 60 ay pinapalakas nito ang mga kalamnan sa paligid ng tuhod habang pinapabuti ang sirkulasyon, na mahalagang pinapatay ang 2 ibon sa isang bato. At dahil nakaupo, walang epekto sa mga joints, perpekto kahit may arthritis o nakaraang pinsala sa tuhod. Para sa advanced variation na talagang nagpapataas ng daloy ng dugo, subukang magdagdag ng resistance sa pamamagitan ng pagbalot ng resistance band sa bukong-bukong o pagsuot ng ankle weights na nagsisimula sa 1 o 2 libra at unti-unting tataas habang bumubuti ang sirkulasyon sa mga linggo. Marami sa aking mga pasyente ang namamangha kapag napapansin nila na mas mainit at pinker ang kanilang mga paa pagkatapos lamang ng 1 linggo ng paggawa nito 2 beses araw-araw. At ilan ay naguulat na ang kanilang chronic ankle swelling ay nabawasan ng mahigit kalahati sa unang buwan. Ang ehersisyong ihahayag ko susunod ay kung saan talagang nagiging kawili-wili dahil gumagamit ito ng prinsipyo na hindi alam ng karamihan sa mga doktor. Numero 3, wall sit na may calf pulse technique. Ang wall sit na may calf pulse technique ay pinagsasama ang isometric muscle contraction na may rhythmic pumping upang lumikha ng tinatawag ng exercise physiologists na perfusion pressure gradient, na mahalagang pinipilit ninyo ang dugo sa pinakamaliit na capillaries na hindi maabot ng normal na ehersisyo. Ang ehersisyong ito ay batay sa bagong pananaliksik mula sa Philippine Journal of Applied Physiology
na nagpapakita na ang isometric exercises, kung saan ang mga kalamnan ay kumokontrata, nang walang galaw ay maaaring magpababa ng presyo ng dugo habang sabay na pinapabuti ang sirkulasyon ng mas epektibo kaysa tradisyonal na cardio sa mga nasa edad 60. Ang talino ng teknik na ito ay kapag hinahawakan ang wall sit position, lumilikha kayo ng patuloy na compression sa mga pangunahing ugat sa hita. At kapag idinagdag ang calf pulse, lumilikha ng mabilis na pagbabago sa presyon na literal na binobomba, ang dugo sa mga daluyan na maaaring bahagyang nakabara o paliit mula sa mga taon ng mahinang sirkulasyon. Upang isagawa ang makapangyarihang ehersisyong ito, hanapin ang walang harang na pader at tumayo ng patag ang likod dito. Pagkatapos ay ilakad ang mga paa pasulong ng humigit kumulang 2 pie habang ibinababa ang likod sa pader hanggang ang mga hita ay paralel sa sahig na lumilikha ng 90° anggulo sa tuhod at balakang, siguraduhing ang mga tuhod ay direktang nasa ibabaw ng bukong-bukong, hindi pasulong sa mga daliri. Kapag nasa posisyon na nagpapabuti na ng sirkulasyon sa pamamagitan lamang ng paghawak, simulan ang mabilis na calf raises sa pamamagitan ng pagtaas sa mga daliri at agad na pagbaba, na lumilikha ng pulsing motion sa rate na humigit kumulang 2 pulso bawat segundo na ipinapakita ng pananaliksik na optimal frequency para sa maximum blood flow velocity. Ang kombinasyon ng patuloy na kontraksyon sa hita mula sa wall sit at rhythmic calf pumping ay lumilikha ng tinatawag ng vascular specialists na peripheral muscle pump cascade, kung saan ang dugo ay literal na itinutulak sa buong sistema ng sirkulasyon ng binte, sa mga alon na umaabot sa mga lugar na kulang sa oxygen sa loob ng mga taon. Magsimula sa paghawak ng 20 segundo kung bago unti-unting tataas hanggang 60 segundo sa loob ng ilang linggo, at mamamangha kayo kung gaano kabilis bumuti ang inyong endurance habang gumaganda ang sirkulasyon at tumatanggap ng mas maraming oxygen ang mga kalamnan. Ang lihim upang gawing mas epektibo ay tumuon sa pattern ng paghinga, malalim na hinga sa ilong at labas sa bibig ng steady. Dahil ang tamang oxygenation sa ehersisyo ay nangangahulugan na ang dugong ibinobomba sa mga binti ay maximally saturated sa oxygen na naghahatid ng mas maraming nutrients sa mga tissue. Para sa mga nahihirapan sa buong wall sit sa una, maaaring baguhin sa pagbaba ng kalahati lamang na lumilikha ng korsyaming simplitan anggulo sa tuhod o maglagay ng stability ball sa likod at pader para sa suporta habang nakukuha pa rin ang malaking benepisyo sa sirkulasyon. Pagkatapos ng bawat set, i-shake ang mga binti ng 30 segundo upang payagan ang sariwang dugo na dumaloy. At marami ang naguulat ng agarang pakiramdam ng gaan at enerhiya sa mga binti na tumatagal ng maraming oras pagkatapos. Ang pananaliksik mula sa Philippine Heart Center ay natuklasan na ang mga nagsagawa nito araw-araw sa loob ng 4 na linggo ay nagpakita ng 42% pagpapabuti sa lower extremity blood flow sa imaging studies na may ilan pang nagulat na tuluyang nawala ang kanilang chronic leg cramps. Ngayon, maghanda para sa pangalawang pinakamakapangyarihang ehersisyo na gumagamit ng teknik na napaka-epektibo na ginagamit ito ng propesyonal na atleta upang mabilis na gumaling sa pinsala. Numero 2. Supine leg cycling na may resistance intervals. Ang supine leg cycling na may resistance intervals ay tinatawag kong circulation resurrection exercise dahil literal na binubuhay muli nito ang mga dead zones sa inyong mga binti sa pamamagitan ng pagsasama ng gravity-assisted blood flow na may targeted muscle activation na lumilikha ng makapangyarihang pumping action sa buong ibabang katawan. Ang ehersisyong ito ay gumagamit ng prinsipyong tinatawag na hydrostatic pressure reduction, na nangangahulugan na sa pamamagitan ng paghiga sa likod na nakataas ang mga binti, inaalis ninyo ang patuloy na laban sa gravity na hinaharap ng inyong sistema ng sirkulasyon kapag nakatayo na nagpapahintulot sa dugo na umagos ng mas malaya habang ang cycling motion ay lumilikha ng karagdagang propulsion. Ang nagpaparevolusyon nito para sa mga nasa 60 ay natuklasan ng mga mananaliksik sa National Institute of Health na kapag ginawa sa specific resistance intervals na ituturo ko, nag-uudyok ito ng paglabas ng nitric oxide, isang molecule na nagpapalawak sa mga daluyan ng dugo ng hanggang 50% na mas malapad kaysa normal, na mahalagang ginagawang superhighways ang makipot na daan para sa daloy ng dugo. Upang gawin ang game-changing exercise na ito, humiga ng patag sa likod sa komportabling ibabaw tulad ng yoga mat o carpet. Pagkatapos ay itaas ang parehong binti sa hangin na ang hips at tuhod ay naka 90 degree na parang nakaupo sa invisible na upuan na nakatagilid pabalik. Siguraduhin ang ibabang likod ay patag sa sahig upang protektahan ang gulugod.
Simulan ang pagpedal ng mga binti sa hangin na parang nagbibisikleta. Ngunit narito ang kritikal na bahagi na madalas palampasin. Magpalit sa pagitan ng 30 segundo ng mabagal at kontroladong pedaling kung saan talagang tumutuon sa malalaking bilog, gamit ang mga paa at 15 segundo ng mabilis na pedaling kung saan gumagalaw ng mabilis hanggat maaari habang pinapanatili ang mabuting anyo. Dahil ang interval pattern na ito ay lumilikha ng alternating pressure waves na nag-maximize sa benepisyo sa sirkulasyon. Ang hospital sa mga nasa 60 na may malubhang peripheral artery disease, sila ay namangha ng malaman na pinabuti nito ang daloy ng dugo ng average na 65% habang aktwal na binabaligtad ang arterial stiffness na akala ng mga doktor ay permanente na. Ang ehersisyong ito ay gumagana sa maraming antas nang sabay nagpapagana ng mga kalamnan na bihirang gamitin sa normal na paglalakad pasulong, lumilikha ng natatanging neural pathways na nagpapahusay sa function ng daluyan ng dugo at pumipilit sa inyong sistema ng sirkulasyon na gumana sa mga paraang hindi pa nito nagawa. Na mahalagang binubuhay muli ito, tulad ng pag-jumpstart ng baterya ng sasakyan. Ang backward walking component lamang ay napakamakapangyarihan dahil pinapagana nito ang leg muscles sa ganap na ibang pagkakasunod-sunod kaysa pasulong na paglalakad na nangangailangan ng guya, hita at puwit na magtrabaho sa natatanging pattern na lumilikha ng bagong pressure gradient sa vascular system. Habang ang toe-touch intervals ay nagdaragdag ng explosive blood flow bursts na maaaring literal na linisin ang mga naipon na circulatory debris sa loob ng mga taon. Upang gawin ng tama ang circulation miracle na ito, hanapin ang malinaw at ligtas na espasyo na hindi bababa sa 60 metro ang haba, mas mabuti sa hallway o tahimik na bangketa na walang harang. Pagkatapos ay tumayo ng matangkad na ang balikat ay pabalik at engaged ang core, kunin ang unang backward step sa pamamagitan ng pag-abot ng binti sa likod at paglapag muna sa mga daliri. Pagkatapos ay gumulong patungo sa takong na eksaktong kabaligtaran ng normal na paglalakad at lumilikha ng makapangyarihang pumping action sa mga kalamnan ng guya. Maglakad pabalik ng eksaktong 20 hakbang na tumutuon sa bahagyang mas mahahabang hakbang kaysa pasulong na nagpapataas ng stretch at contraction ng leg muscles na sa gayon ay nag-maximize sa circulatory pumping effect. Pagkatapos ay agad na tumigil at gawin ang 5 toe touches sa pamamagitan ng pagyuko pasulong sa baywang at pag-abot sa mga daliri, kahit hindi talaga maabot, dahil ang galaw na ito ay lumilikha ng malaking pagdaloy ng dugo sa mga binte sa pamamagitan ng gravity assist at forward fold compression. Ang susi upang gawing ganap na transformative ang ehersisyong ito para sa inyong sirkulasyon ay panatilihin ang tiyak na pattern ng paghinga sa buong oras. Huminga ng 2 hakbang habang naglalakad pabalik. Pagkatapos ay huminga palabas ng 2 hakbang. At sa toe touches, isang malalim na hininga bawat touch na tinitiyak ang maximum oxygen delivery sa inyong bagong dumadaloy na dugo. Ipagpatuloy ang pattern na ito ng 20 backward steps na sinusundan ng 5 toe touches sa kabuuang 5 round na dapat ay tumagal ng 5 hanggang 7 minuto. At mararamdaman ninyo agad ang warming at energizing sensation sa buong ibabang katawan na marami sa mga pasyente ang naglalarawan bilang parang 20 taong mas bata. Ang nagpapahusay nito ay ang backward walking ay nangangailangan ng 30% mas maraming enerhiya kaysa pasulong na paglalakad ayon sa biomechanics research na nangangahulugan na ang inyong mga kalamnan ay nangangailangan ng mas maraming oxygen at nutrients na pumipilit sa katawan na lubos na dagdagan ang daloy ng dugo upang matugunan ang pangangailangan. Habang ang toe-touch intervals ay lumilikha ng tinatawag na vascular flush effect, kung saan ang dugong ibinumba sa mga binti sa backward walking ay mabilis na naipamahagi muli. Ang neurological component ay pantay na mahalaga dahil ang paglalakad pabalik ay nangangailangan ng matinding konsentrasyon at balanse na nagpapagana sa mga bahagi ng utak na kumokontrol sa autonomic blood vessel function. Literal na sinasanay nito ang inyong nervous system upang mas mahusay na i-regulate ang sirkulasyon kahit hindi ehersisyo. Magsimula sa 2 o 3 round lamang kung bago sa backward walking dahil gumagamit ito ng mga kalamnan sa hindi sanay na paraan at laging siguraduhing may malapit na mahahawakan para sa balanse kung kailangan. Bagaman marami ang nakakakita ng malaking pagpapabuti sa balanse sa loob lamang ng 1 linggo o 2 ng pagsasanay. Para sa mga may alalahanin sa balanse, maaaring gawin ito sa tabi ng pader na bahagyang hinahawakan ng isang kamay para sa stability o mas mabuti,
Maghanap ng walking partner at magpalitan sa pagiging spotter na nagdaragdag ng social element na ipinapakita ng pananaliksik na nagpapahusay sa exercise adherence ng hanggang 80%. Ang progression strategy na lumilikha ng pinakamalaking pagpapabuti sa sirkulasyon ay unti-unting dagdagan ang bilis ng backward walking bawat linggo habang pinapanatili ang perpektong anyo. At sa loob ng isang buwan, layuning magdagdag ng light hand weights o arm swings upang lumikha ng full body circulation benefits na umaabot lampas sa mga binte. Mayroon akong mga pasyenteng hindi makalakad patungo sa kanilang mailbox nang walang sakit na tuluyang nawala ang kanilang mga sintomas sa loob ng 6 na linggo ng paggawa nito araw-araw. At isang 72 taong gulang na pasyente ang nagsabi na nagulat ang kanyang doktor nang makita ang kanyang ankle brachial index na sumusukat sa sirkulasyon ng binti na bumuti mula sa danger zone patungo sa ganap na normal na saklaw. Ang pagbabagong ginagawa ng ehersisyong ito ay higit pa sa sirkulasyon. Pinapabuti nito ang balanse, pinapalakas ang mga kalamnan na hindi ninyo alam na mayroon, pinahuhusay ang cognitive function sa pamamagitan ng cross-brain activation, at lumilikha ng pakiramdam ng sigla na marami ay hindi naramdaman sa loob ng mga dekada. Ang 5 ehersisyong ito, kapag ginawa ng tuloy-tuloy, ay lumilikha ng synergistic effect na maaaring ganap na baguhin ang inyong leg circulation. At ang pinakamaganda ay maaari kayong makakita at makaramdam ng pagpapabuti sa loob lamang ng 1 linggo. Tandaan na manatiling consistent, pakinggan ang inyong katawan, at unti-unting umusad habang bumubuti ang sirkulasyon. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang life-changing health tips. Salamat sa panonood!